Yo, yo, yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, good evening. Mag-update tayo ngayong araw. Ngayong gabi. So ayan, grabe yung news natin ngayon mga loads. Medyo malulupit at matinding mga updates ang makikita nyo ngayon. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo sa ating channel. At syempre, huwag nyo sana kalimutang i-like ang ating video mga idol. So ayan, punta na tayo sa ating Crypto Bubble. Saan ba yun? Ito. So grabe, no? Etong mix na to mga idol, ngayon ko lang nakita to. Pero nakita nyo naman halos 229%. So nung tinignan ko yan dito, isa yan sa mga trending coins. So nagsimula siya ng May 6. May, June, July, August, September. 4 months na siya. So paglabas niya mga nasa 5 pesos lang siya mga idol. Kita nyo simula May 6. Umabot siya ng 422 mga idol, no? Halos sa 500% nga siya sa 14 days lang Grabe yung mix na to. So, yung iba, syempre, niisip, uy grabe, habol tayo. Uy, sayang din natin. Alam niyo mga idol, yung mga biglaang pump na ganito, tapos hindi pa kilala yung coins, medyo hindi mo talaga, o normal talaga na hindi mo makikita yan. Magkakagulatan na lang dyan mga lods. At wag na kayong humabol dyan. No? Sa tingin ko lang yun wag na kayong humabol dahil nag-ilang percent na yan. So tignan nyo naman yung WL5 natin, mas bumaba pa. Pero yung world coin, medyo nag-pump mga idol, no? Isa siya sa mga gainers ngayon yung world coin nag-72. Pero mga lods, mababa. Alam nyo ba dati nag-profit ako dito, pero ang bili ko sa kanya 150 na. Pero nag-profit pa ako. Tapos when nag-profit ako noon, hindi ko na siya nabili. Nakalimutan ko na siya Dami kong coins dun Pero ngayon, itignan nyo, 72. Nag-umabot pala siya ng 36, April. 50 pesos. So, ayan, banda dito. Banda dito, nag-47. 48. Pero ngayon, balik siya 72. So, 20% up siya, mga idol, no? Sa ating 24 hours. 21%. Ayan. From 58 to 72. Goods na goods, di ba? Mga load. So, maraming mga nagpa-pump ngayon. SPX sa day to Sa hour natin, medyo ano lang, boring moves lang. Mga lodi, halos lang to, consolidation lang to mga lods, na. So, ayan, check natin yung ating mga news. Ang chart muna natin, chart. So, XRP, medyo nagpa-pump mga idol o pa-uptrend si XRP ngayon. At halos magti $3 na sa ulit mga idol. Compare sa iba, Bitcoin and Ethereum, Bitcoin halos mag 1% siya. Ganun din si Ethereum. Pero si XRP halos mag 5% naman siya mga idol, no? So meron din mga 5% tulad ng Solana at Dogecoin naman 8%. Grabe, humabol si Doge. Mga loads, no? Ngayong araw na to So, ayan. Naghahanap ako ng medyo malaki-laki pa. Wala na akong makita dito sa top Eto. Ano yun? 10%? Wala. Kala ko 10%. So, ayun nga mga lodi. Medyo nag-uptrend na ngayon si XRP. Pero, tignan naman natin yung mga nagda-downtrend ng sobra. Hindi. Sa tingin ko medyo may nag-take profit lang siguro dito sa WL5 natin. Pero ito pa rin yung bottom niya, no? 0.16. So maraming nagpo-post diyan, scam na daw yan. Scam na daw yan mga idol. So mag-ingat kayo Medyo nakakatakot mag-trade dito sa WL5 kasi hindi natin alam yung mangyayari. Dahil may mga bad news, baka lumaglag pa siya. No?
So make sure na may stop loss kayo, mga idol, pag nag-trade kayo dyan. So punta na tayo sa news natin. Punta tayo dito sa YGG. Uy, wala yung YGG. So YGG natin, ako good news to mga idol, lalong-lalo na sa mga may Pokemon cards, mga Lodi. Grabe, pang generational wealth na daw yung Pokemon, no? Pokemon TCG Generational Wealth, sabi dito, Pokemon trading cards are outperforming Bitcoin and stocks this 2025, mga idol. They are turning into a new investment class. Crypto analyst Coin Casanova shared how various categories of Pokemon cards have performed between 19% to 46% this year. Grabe yan, mga idol. That's better than 25% sa Bitcoin, sa S&P 500, 12%. Sa high yield deposit, 4%. Collectibles like Pokemon TCG have boomed in recent years. The Pokemon Investing Reddit channel Poke Investing has 266k members, no? Ang dami rin pala niyan. Collectors frequently discuss how to create generational wealth with Pokemon. Grabe naman si Pokemon. So, eto mga idol, halimbawa ng card, no? Nag 7,250 pesos. Hindi ko alam kung pesos to, ha. Yung asking price niya dito. Trading volume for on-chain Pokemon cards surge to all-time high. O, yan na nga, 35.78 million for week of August lang, mga idol, ha. Real-world asset companies like Courtyard and Collector Crypt have helped drive the craze since beginning operation in 2024. Courtyard historical trading volume reached $25 million, while Collector's Crypt hit $156 million. Real-world asset company bring Pokemon on chain through the following process. A collector send their graded cards to the real-world asset secured vaults. Cards are authenticated, scanned, and sent to your wallet. Buy and sell cards freely. So, ang ginagawa nila dito, mga idol, halimbawa, binili mo tong card na to, no, binili mo siya, tapos gusto mo siyang, ang gagawin nila dito, itatabi nila to, gagawin lang, i-authenticate, i-scan, tapos i-send na sa wallet mo. No, yung picture o yung kung anong mga code o kung anong ginawa nila. Parang ganun. Parang yung ginawa dati sa may painting. Alam niyo yung mayroong sikat na painting Tapos binili niya yun na NFT. So hindi pwedeng may NFT siya noon tapos mayroong buhay pa rin yung live painting na yun. So ang ginawa nung nabili niya na yun, na-send na sa wallet niya, yung mismong live na painting, mga idol, sinunog yun, mga lodi. Para wala nang ganun. Ang meron na lang, nasa wallet niya na lang. Ganun yung NFT dati, merong nabalita ng ganun. So, ganun din daw to. Pero hindi naman sinusunog. Ang ginagawa, nilalagay sa secured vault. So, ayan na. RWA transforming how certain businesses used to work. In the case of Pokemon cards, it has drastically reduced friction points like shipping, storage, authentication, and payment. So, ayan, grabe mga idol. Ang lupit ng nangyayari ngayon, mga loads, no? Talagang grabe na yung adoption natin. So ito, banggitin ko lang to. Alam niyo yung C-Bank sa Philippines, so binago na yung pangalan nila. Ginawa ng Mari Bank. O, ayun lang. Tapos, mga lodi, ito, sabol ko lang tong news na to. Sa Bored Ape Yacht, mga idol, no? At nung nakaraan pa to a Bored Ape Yacht Club holder just sold their Bored Ape Yacht NFT for 37,000 lang, mga idol, no? 37,000, pero ano na to, halos 2 million na ata to sa atin Halos 2 million pesos. Pero isipin niyo naman kung magkano niya ang bili niya, magkano ang bili niya rito. Ang bili niya diyan, mga idol, $388,000 or 22 million. So lugi na agad siya ng 20 million, mga idol. Ganun yung nangyari. He lost 90% of his original investment. The buyer purchased their Bored Ape Yacht 3 years ago during the NFT mania, spending $425,000 or 24 million. He finally sold after realizing the NFT had no more utility
and that the community was no longer the same. So ayan mga lods, no? Buti nga meron pa siya, pero talong-talo siya diyan mga idol. Hindi natin alam kung kasi kung gano'n, no, 90% din na mawawala sa'yo, parang magiging collection mo na lang. Collection mo na lang yun if ever. Yun. Tapos, punta na tayo dito. Ito mga idol. Pakinggan niyo yung sinabi dito ni Trump, mga lods. But I'm really happy when you see almost $17 trillion will be invested in this country over the next few months, actually. We started from the day we came in. November 5th was a big day. It was Liberation Day in a lot of different ways. It's a lot of different forms of liberation. But what we really have is something that I don't think any country has ever had. We're going to have over 17 trillion, and that number is going to go much higher than that, invested in our country, and it's being invested right now as we speak. But I'm really happy with... So ayun mga loads, no? So 17 trillion will be invested in America. So nabanggit niya nabanggit niya kanina in few months. So pasok sa ating siguro 'yan. Pasok sa ating timeline siguro 'yan mga idol, no? So hintayin natin 'to. Good news 'to mga loads, no? At eto naman, next wave of crypto ETFs. Bloomberg James Safe Art says eto na yung mga susunod daw mga idol na pwedeng magkaroon ng mag-a-apply ng ETF. Sabi nga ni Brad Garlinghouse, 'di ba? 2 months from now. Pero nung nakaraan niya pa sinabi 'yon, nakaraang buwan. Babaha ng mga ETF. So Bloomberg James Safe Art says Link, XLM, BCH, ABAX, LTC, and that could be next in line once the SEC opens the door. O, diba? So, once na maaprobahan yung mga nauna nag-apply, malamang, eto na yung mga susunod, mga idol. At meron na atang mga nakalatag na mga mag-apply dyan. O, ito naman, Bitcoin, mga Lodi. Siyempre, si Michael Saylor, hindi na bago sa atin to. No? Bumili ulit siya ngayon ng 1,955 Bitcoin for $217 million, mga idol, no? Strategy now holds 638,460 Bitcoin. Grabe yan, mga idol. Ang dami, na? And then isa pa, Saylor, dahil nga dyan mga Lodi, no? Si Michael Saylor, Bloomberg Billionaire Index. So kasama na siya sa mga billionaire. Michael Saylor for the first time enters the list, ranking 491 with a net worth of $7.37 billion, mga Lodi, no? Naunahan niya na si Jason Chang tsaka si Ricardo Salinas. Ricardo Salinas, parang familiar sa akin yun, Hindi ba yan? Drug lord sa Breaking Bad? Parang naririnig ko yun, Si Alain Bouchard din, ayan, Si George Soros, parang familiar, parang kilala ko din yan, ayan, So, kasama na si Michael Saylor sa Billionaire Index. Grabe, no? Ano kayang feeling na malista ka dyan sa Billionaire Index, no? Bukod dyan, mga Lodi, President Bukele marks the 4th anniversary of the Bitcoin law with a 2.3 million purchases. $2.3 million po, calling it 21 billion, 21 Bitcoin for Bitcoin Day. Ayan. So, bumili ata siya ng 21 Bitcoin na nagkakahalaga ng $2 million, mga idol, no? Ayan. And then, kung may mga bumibili, merong mga nagda-dump. Bitcoin whales are dumping. Ayan. Large holders have uploaded 115,000 Bitcoin. Ang laki niyan, mga idol, at ang laki din ng presyo niyan. Pero in 30 days yon, no? Biggest since 2022. So ang laki nga, kitang-kita sa chart. Mga Lodi, no? 115,000 Bitcoin. Sino kaya yan, mga Lodi? At anong gagawin nila dyan? Saan nila dadalhin yung pinagbentahan nila? May bibilin ba silang coin? Ganun. Galing agad.
So ito naman si Senator Cynthia Lumis. On Friday, the Senate uploaded its crypto market structure bill to Clarity that tokenized stocks and securities remain regulated as securities. We want this on the President desk for the end of the year. Dapat nga hindi the end of the year eh. Dapat nga mga next month na mga idol eh. Mapasa na to eh mga lodi. Nagmamadali na sila mga idol, no? So dapat talaga ako din nagmamadali na ako. Alam niyo yung Genius Act, ang laki ng pakinabang dun ng RLUSD sa batas na yon. Ito naman Clarity Act mga idol, ang may kinabang dito is yung mga utility coins, which is maganda yung balik nito sa XRP mga lodi, no? At sa mga utility coin syempre mga idol. Iniisip ko, mas maganda mapasa na to bago mag bull market eh mga lodi, kasi para umonte yung mga pwedeng pagpiliang coins, kasi once na pinasayan mga lodi, sabi nga nila maraming magsisirong mga coins eh, kasi syempre magkakaroon ng mga rules, lalo na ewan ko kung marami mabubuhay na meme coin dyan ha, hindi ko alam mga idol. Pero kung hindi pa yan napapasa tapos nag bull market na, malamang madamay pang magsipump yung mga ibang coins na medyo wala naman dulot. Ganun mga idol, no? So ayan. Tapos ayun na nga, sabi nga dito ni King Wallen, US Congressman reminding the US to pass the Clarity Act now. Finish the job already. Ayan, reminder, the Senate must finish the job on America's pro-crypto future and pass the Clarity Act. Nako, sana nga mga idol sa ASAP, no, as long as possible. Sabi nga nila mga idol, dapat mapasa na yan. At eto na, punta na tayo sa ating XRP News. Bureau of Consumer Financial Protection CFPB mentions remittance issued resolved by Ripple using XRP. So sabi ko nga sa inyo mga idol, XRP nagsosolve ng problem worldwide. No, so grabe. So iwan ko na lang kung sa tingin nyo ba ganun-ganun lang yan mga lods. Matindi yan, no, para sa akin. Nako, baka maunahan pa yung yung US mga lodi. BRICS, Russia and China meeting 2025 is explosive. US are trying to rewrite the rules, the gold and cryptocurrency markets. These two sectors are alternative to global financial system. This is the response for rapid decline in trust of the US dollar. Paano natin, pakinggan natin si Kuya. Hindi ko pa ito napapanood eh. Sabay-sabay natin pakinggan. Вспомните, какой у них долг. 35 триллионов долларов. Sorry, kala ko ano to. English, hindi pala. So, basahin ko na lang. Remember the size of their death. Yung US ata yung sinasabi niya rito. Ulitin natin ha. The US is now trying to rewrite the rules of the gold and cryptocurrency market. Ayun pala yung yung caption doon. Remember the size of their debt, 35 trillion. Ayun yung utang ng US mga idol, no? At sabi pa, these two sectors, yung crypto daw at gold, are essentially alternative to the traditional global currency system. Washington's action in this area clearly highlights one of its main goals. Ano yun, mga idol, no? Next, to urgently address the declining trust in the dollar, kasi nga ang dami ng sa dollar eh. As in the 1930s and 1970s, the US plans to solve its financial problems at the world's expense. Sabi niya dito mga idol. Mukhang nga may malupit na balak si Trump pa. Ano kaya yun? This time by pushing everyone into the crypto cloud. Oh, nako. So, parang pinupush daw, no? Over time, once part of the US national debt is placed into stable coins, Washington will devalue the debt. Nako. Pwede ngang mangyari yun, mga lodi. No? Kaya pala pinasaya yung Genius Act kasi yung pambabayad sa utang stable coin na. Tandaan nyo mga idol
Siyempre yung utang nun dati, siyempre dati pa nung wala pang crypto, nakaback yun sa gold eh. Kaya nga gold and crypto dito yung parang pinag-uusapan. So ngayon, dati nakaback sa gold, tapos inutang mo. So ngayon, pagbabayaran mo, hindi na nakaback sa gold, stable coin na. Sa crypto na. Naku, matindi yung plano ni Trump ah. Put simply, they have a 35 trillion currency debt. They'll move it into the crypto cloud, devalued it, and start from scratch. Ganun daw yung plano. Tapos, next. That's the reality of those who are so enthusiastic about crypto. So, ganun daw yung sabi, mga lodi. Ganun ba talaga ang plano, mga idol? Grabe. Blood moon pala ngayon, no? Super moon naman of the year, October 7. November 5 naman, biggest and brightest moon of the year. Sa December 5, last super moon of the year. O, ayan na yung mga ano natin, 7 tsaka 5. Grabe. Ganun ba talaga yung plano ni Trump? Ang galing pala niya. Ito naman, boom, sabi dito ni James Safe Art, no? Spot ETFs are inevitable. September to October could trigger the breakout. XRP is ready for lift off. So ayun na nga. Alam nyo na ng mga October yan, mga idol. Ang October kasi, dun yung mga deadline ng mga nag-apply ng ETF. Kaya medyo big deal yun. No, kasi dun na sila maaaprobahan, mga idol. No? Although inaasahan nga natin, sabi nga nila mga lodi, di ba? September, ito yung ano to eh. Medyo pangit na buwan sa kanila, September. So yung sunod, November, ayun na daw yung Moonbember. Ay hindi, October pala, October pala muna. October, tapos sa November, Moonbember, tapos sa December, Bullsember. Ganun daw yun, mga idol. No? So, hintayin na lang natin kung magkakatotoo yun. And then ito, banggitin lang natin to kasi si Chainlink laging inaaway yung XRP. So, merong comment dito si Daryl Remy Riff, mga lodi, no? Yung Ripple XRP US patent number, ito yon mga lodi, and US patent number make XRP the undisputed, undefeated heavyweight champion of the world, no? Undisputed, undefeated UFC heavyweight champion of the world. Yung sabi ni sino ba yan? Basta kilala yun eh. When Chainlink Maxis claim Link can do what XRP does. Sinabi ba ng mga Chainlink Maxi yun na lahat ng ginagawa ni XRP kaya namin gawin? Sabi. I laugh. Sabi niya, natawa daw siya. Ganun yung tawa niya. US patent number, ito nga, by Schwartz is in 1988 sets XRP apart from any other crypto. So, ayun. The patent is for ODL, which is a on-demand liquidity that nobody can copy. The world needs XRP. Oh, ayan mga idol, no? Wala makakagaya. Kaya kahit na may mga magsabi sa inyo na ganito, ganyan. No, ako kasi alam ko na to mga lods eh. Hindi na ako napafad sa mga news sa XRP kahit nasabihin lang bad yan. Kasi maraming pwedeng lumabas na iligaw kayo sa balita. Pero kung hindi nyo talaga alam si XRP, maliligaw kayo. Pero kung alam nyo, yung kung ano siya, ano yung kaya niyang gawin, pag may FUD na lumabas, alam mo na agad na mali yun. So, hindi ka na mapafud dun. Mga fake news, di ba? Trust-based payment system, US patent number chirik. Awarded in July 2025. This patent is for blockchain-based cross-border payment system. It outlines a method for instant transaction that relies on trusted nodes within the Ripple network rather than requiring full consensus
from the entire blockchain. Trust me. Yun yung pinaka-ano niya. Hindi pa pala. This approach increases the speed and scalability of transactions, directly challenging legacy payment system like SWIFT. No? So talagang kumbaga ginawa siya na mas magaling at mas maganda sa SWIFT, mga lodi, no? So hindi pa nila nakikita ngayon yun. Malapit na. Ano yung ebidensya niya? Trust me, bro. Hindi. Trust me, secure your XRP and XLM. Sabi niya, no? Cold wallets and chill. The Fantastic Four will make history. Sabi niya, ano ba yung Fantastic Four na sinasabi nila? Na ito na nga kasama ng XLM and XRP. Sabi nila to, not me. XRP, XLM, HBAR, and XDC. Yung XDC hindi ako sure kung ayun yung pangatlo, pero ang sa tingin ko ayun eh. XRP, tsaka syempre lahat yun mga ISO compliance coins, mga lodi. ISO 222. So sa mga nagtatanong dyan, Jeblo, ano pa ba mga coins? Puro XRP ka. So lagi ko nasasabi yung mga ISO. No, i-search niyo yung mga ISO, pero hindi ibig sabihin na pag porket ISO gusto niyo na agad o goods na agad yun. I-search niyo, mga lodi, kasi ano yun kailangan do your own research pa rin. Tandaan nyo, hindi naman ako financial advisor, mga idol. Huwag kayong babase sa akin para bumili, magbenta o mag-hold ng kahit anong token. Isa lang akong tambay na nagbabalitang chismoso na gustong mag-share sa inyo, no? So ayan, do your own research. At eto na, unang-unang nabalita noon, yung Uphold, yung April 12, breaking, Uphold surpasses Ripple. Kasi marami nga nagsasabi, di ba? Yung Ripple may hawak ng ganito ganyan, ang laki ng hawak nila. Hindi ko na sasagutin yun, mga lodi, no? Pero kasi ilang beses ko na sinabi yun Uphold becomes the largest XRP holder, reveals over 2 billion XRP in balance, no, worth 3.7 billion. So ang laki daw ng hawak ng Uphold, mas malaki pa sa hawak ng Ripple. Ayun sinabi diyan, April 12 pa to, mga lodi, no? Pero ngayon, mga idol, nausada na sila ng Binance surpasses Uphold. Binance becomes the largest XRP holder, reveals over 2 billion XRP in balance worth 5.1 billion dollars, mga lodi. Grabe si Binance. Bakit ang dami niyang XRP? Binance. Kala ko ba, CZ? Mukha kang Bitcoin, ha? Si CZ, yan mukhang Bitcoin yan Pero hindi na kasi si CZ yung ngayon, mga lodi. CEO, no? Iba na. Pero goods pa rin. Siyempre, siguro dahil sa mga traders na gustong bumili o mag-trade ng XRP sa Binance, mga lodi. Alam ng mga crypto exchange yan kung ano yung mga mangyayari sa future, kaya ina-advance na nila. Tapos, this is the last news na actually hindi ko pa to napapanood. Parang compilation to ng mga video o mga bullish video tungkol sa XRP. So, pakinggan natin to, mga lord. Internet of value. We're not the internet of value. Ripple is the internet of value. Oh, yun, no? Lagi ko napapanood yun. Kaya lang, may sounds pala tong kamoting video na to. Sayang. Si Vitalik mismo nagsabi na Ripple is internet of value. Ito naman, sabi ni Brad Garlinghouse dito, similar to Bitcoin, and some of the creators of the XRP ledger some of the creator of XRP ledger is actually been early engineers of Bitcoin. that worked on Bitcoin, That work on Bitcoin pala, sorry. and they saw some of the scalability problems that Bitcoin is likely to have, both from an energy consumption. So, nung ginawa yung Bitcoin, mga lodi, nakita nila yung mga flaws at yung mga pwedeng gawing malupit, no? So, sabi ni Brad Garlinghouse, yung mga ilang gumawa sa Bitcoin gumawa sa XRP o sa Ripple mga dating engineers din ng Bitcoin. Cost some of the other problems, and they wanted to build a better digital asset to solve some of these problems. So, isipin nyo yun, mga lods, ang binild nila yung mga nagsosolve ng problem. So, ayoko nang iyan ito, mga idol. Kasi may sounds
Nainis naman ako. Hindi ko kasi pinanood to kanina eh. Ano yung mga pinagsasabi na itong sutoy na to? Dali lang. That little bit floating around is really going to cause that supply demand, spike, whatever it may be. Yeah, that impact because Kaya na. Basta yun. May sounds kasi. So, punta na tayo sa inyong mga comment, mga idol. Alright. Siyempre, kailangan magbasa tayo at batiin natin ng happy birthday ang mga taong di pa nagbe-birthday. Jerome Powell. Kapag umayon to. Ayan. Let's go. Si Freeman, ayan, shoutout sa'yo. Red flag pag may celebrity na ganyan. Tama ka dyan. Nag-buyback ulit ako, idol, ginamit kasi sa trade yung na-imbak ko sa XRP. Mabuti at panalo naman, naging 2x. Lilipad na nga eh. Kasi nga, $3 na ba? Check ko nga. Ay, ba't naka-WL? Ay, hindi. Ay, malapit na. Malapit na mga idols. Cause malapit na siya mag $3. So, ang inisip ko dyan, pag na-break niya yung 3.2, ayan, pwede yan mga lodi. Medyo angat pa siya. Tatingin ko lang Pero kung hindi, nako baka mag-bounce na ulit siya pag ganun. Consolidation, which is good naman yun mga lodi. Kasi may mga trader dyan na pag may mga sila, tawag doon psychological number. So yung may mga nag-trade dito, siguro mga nakalak profit yan sa $3. Pwede sa $3, sa 3.1, sa 3.2. So pwede doon 3.15, 3.25 o mga ganun. So may mga psychological number dyan, nakikilos talaga o pwedeng mag-bounce o pwedeng lumipad. Pwede kasing psychological number yan para bumili o pwede ring number nila yan para magbenta. Ganun. Diba? So ayan. Idol, sabi dito, Phoenix yan. Ayan Ibon na yan, di yan token. Ibig sabihin, lilipad na si XRP kaya mag-position ka na. Wala pa akong position ngayon, Idol Sky. Shipping ko pang baka bukas. Niisip ko sa ako mag-trade Kaya ang plano ko talaga sa WL5 ako mag-trade. Kaya iniipon ko lang yung yung pang-trade ko. Kaya lang wala, naiwan na tayo ni XRP. So talagang parang signal yun diyan ka na mag-trade sa WL5 ka na lang. Hintay mo nila yung bottom, parang gano'n. Although hindi mo naman matitsempohan talaga yun. Si Ferdinand, ayan, Lods, pa-share naman ng mga goods na small cap altcoins. Alam nyo mga idol, sa ngayon, hindi kasi ako nag-explore muna ng mga bagong coins mga Lodi. Sa ngayon kumbaga yung yung mga binudega ko ng mga coins mga Lodi, matagal ko nang inaral yun, matagal ko nang sinearch sila. So ngayon, ang ginagawa ko is nagdi-DCA na lang ako sa mga yon. Hindi na ako bumibili. Ang huli kong binili na risky ulit, na tiga mababa lang, yung mga gaming coins, no, yung dating hawak ko. Mga Lodi, tas sabi ko, nako, baka bumalik to or something kasi sobrang baba na nila ngayon. So iniisip ko na maka-bounce man lang to. Pag kumita, kukunin ko rin naman na agad yun. Hindi yung katulad nung i-hold ko hanggang dun sa target kong timeline. No, kumbaga pag kinuha ko yun, bubudega ko yun sa mga i-hold ko talaga. So ayun yung huli ko. Ngayon wala pa, break even pa lang. Tumaas, tas bumaba pa nga yun. Tas ngayon break even lang sila ulit. So hintayin ko na lang munang yung mga yun, mga Lodi. Lods, pa-share naman ng goods. Ayun pala, sorry. Si Ferdinand yan, shoutout sa'yo. Ako, i-try mo nga, kung sa akin lang i-try mo yung mga, pero research mo, yung mga ISO compliance coin, mga Lodi. Musikero, Arbitrum naman, Lods. Nako, sige, check natin sa Arbitrum Supporters kasi yan sila, nabili yan sila to support. Okay. Pamigay talaga yon Lods, parang ikaw, if si Ann Curtis ang endorser, ay bibili ka din naman. Paano mo nasabi? Grabe ka naman, paano mo nalaman yun? Si Ed, si Edge Castillo. Si Aldrin, shoutout sa'yo, idol. Si Francisco, si Am Francisco. Panoorin mo kasi yung video, idol. Huwag ka maniniwala sa mga thumbnail. Pero andun yun andun yung news na yun kaya tinabnail ko yun Yung isang vlogger, napaka-bearish nung lagi
sinasabi bababa, di ko alam kung bakit lagi sa chart niya. Alam niyo mga lodi, lahat ng mga content creator, mga traders, iba-iba yan, iba-iba sila, iba-iba kami ng tingin sa chart o kung ano man yung pinaniniwalaan namin mga lods, no? Pwedeng sila ganun, pwedeng ako ganun, pwedeng tama sila, pwedeng mali ako. Pwedeng tama ako, pwedeng mali sila. Ganun lang yan mga idol eh. Hindi pwedeng pare-pareha. Kasi nga kaya nga may bear tsaka bull eh. Lagi nga merong 50-50 lagi, di ba? So malay nyo naman tama sila. Tsaka mas maganda na merong mga different opinion para malay nyo nga, wala naman perfectong tao eh. Hindi naman, paano kung mali talaga ako, di ba? So tama sila eh. Kung naniwala kayo sa kanila, eh di panalo kayo. Diba? Ganun lang yun mga idol eh. Pero malalaman nyo yun, pag nag-research kayo. Si J-Ben, shoutout sa iyo idol. Si Jonathan, scam of all scam. Ingat kayo dyan sa WL5. O, ayan. Ang ginagawa ko kasi dito is nagtitrade tayo sa mga yun lang, trade lang. Hindi na naman natin siya kumbaga, hindi siya pang hold ng forever. Word sa wakas nagising na. Road to $20. So ayan, no, ayun nakita natin kanina yun, 'di ba? Yung world coins. Mga lodi, ayan, no. So sa day ay sa hours to, sa day, oh grabe, tumataas talaga. Tumataas si world coin. Kanina 20 lang yun. Benjamin TV, shoutout sa iyo. By Supra daw, sabi ni Idol. Kanto Basketball TV, shoutout sa iyo. Ayan, si Signarf. Anong tingin mo sa H-bar Idol? Hold lang ba o sell? Nakabili kasi ako 5K sa 0.1. Meron akong H-bar idol, no? So ako, sa akin to, meron ako noon, pero ang bala ko doon hold. Ang hirap bumoto ngayon, boss. Kala mo malinis. Yun pala ay isang magkukurakot. Tingin ko totoo yung mga nilaglag ng Diskaya. Ba't naman nila sasabihin kung di totoo? Eh di pinaamak lahat nila sarili nila. Kaya maniniwala ako sa mga nilaglag niya. Si Gaming PH. Alam nyo ngayon may masamang mangyayari ngayon mga lodi. Alam nyo kung bakit? Kasi dahil sa mga binunyag mga lodi ng mga yon, at dahil nga nagbunyag na, alam na nila na magkakalaglaga na mga lodi. So ngayon nag-anuhan na sila. Nagtraidura na. Nagbalimbingan na mga lodi. So dahil nagbalimbingan na sila, napalitan na si Cheese. Dahil napalitan si Cheese, mapapalitan na rin si Senator Marcoleta doon sa investigasyon. Kasi hindi nila pwedeng palitan si Senator Marcoleta hanggat si Cheese yun nandun eh. So ang ginawa nila, dahil nga yung mga ultimo dating kampe, pero dahil sa investigasyon na yun, baka mapahamak sila, kailangan nilang mapaalis si Marcoleta ngayon. Kaya, tinanggal nila si Cheese. Tinanggal nila si Cheese. O, ngayon, hindi na si Marcoleta, napalitan na. O, ano na mangyayari? Ang alam ko, ata ang papalit daw kay Marcoleta, si Risa Ontiveros. Ewan ko dun. Pag ganun nangyari, hindi na natin alam kung magiging okay pa yung investigasyon na yun. Kasi pag si Risa talaga yan, malamang mapunta agad dyan sa mga sa nakarang administrasyon na yun yung tatargetin dyan. Ayun na bigla yan mga lods, no? So, hindi ko alam kung maayos yun ha, pero ayun yung mangyayari. So pag ganun, wala na, hindi na ako manonood ng mga gwalid. Hindi ko na nag-entertain ako kay Senator Marcoleta. Binasag niya pa si Jinggoy, no? Safe ka na. Sabi niya. Panood niyo ba yun? Sinabihan ni Senator Marcoleta si Jinggoy, safe ka na. Tawan-tawa ako dun mga lodi. Nabuga ko yung kape ko eh. So yan. Artanadi, shoutout sa iyo. Si Yuki Moto, shoutout din. Lisa Yonson, always yan. Si Meowsi, Idol, magtuturo ka ba kung ano ang bibilin kapag bear market? Nako, hindi ko alam. Bawal po yun eh. Hindi siya pinapakiramdaman actually, no? Nire-research siya. Ayan, nire-research mo siya. Tinitignan mo kung maganda yung project, kilala yung mga partners, mga solid, maganda yung roadmap, ganun. At sa tingin mo, papatok to o ganun yun mga lodi eh. No, hindi mo siya pwedeng, sinabi nito ni Mr. Beast, sinabi ni ganito, ni ganyan, maganda daw yun. Bili tayo nun. Nako,
Delicates yun, mga idol. No? Si Harl, shoutout sa'yo. Meow si Idol, shoutout sa'yo. Tsaka si Anli Popcorn. No? Junel Nail, always yan. Joseph Berdin, ayan, shoutout kay Idol. Mention ka naman ng coins except XRP. Ito yung nabasa ko. Si Eman Velasco, ayan, si Idol, no? We'll try to look into it para makapag-diversify. Ayoko Ethereum at BTC, mataas na eh. Halos itong channel na to na lang pinapanood ko. Na isama rin mo na kasi yung mga news eh. Alam mo, Idol, sabi ko nga, check mo yung yung ISO compliance coins. May kita mo yung kahit kay Grok, tanongin mo, what is all the token ganun, sa mga ISO 222 na coins, no? At kasi sa November, ayun na yun eh. Kumbaga, pag pumasa yung Clarity, sabi ko nga, pag pumasa yung Clarity Act, mga Lodi, ang magbe-benefits dyan is yung mga utility coins. Yung mga basurang coins, shit coins, meme coins, mukhang delikado nga yung mga yun, no? So, ayun na lang, anuhin nyo na lang, mga Lods, no? I-check nyo na lang. Kasi pag nagsabi ako dito, actually, bawal nga yun eh. Magagalit sa SEC. Parang pinopromote daw natin. So, kaya sinasabi ko, huwag kayong bumili ng coins na sinabi ko eh. Pag-aralan nyo, mga idol. Shoutout sa iyo Eman Velasco, idol, saludo. Dahil nakasupport ka sa channel natin, may star ka, I love you. Grabe yung 1,666 ko worth of world coins, no? Ayan, in 4 hours naging 200, no? Nag-double agad. Nag-sell ako agad. Nako, sayang, Idol Rolly. Sa bagay, profit is profit. Saludo yan, mga Lodi, no? Ano ba talaga sabi mo, bear market na October, pero sabi ni KG. Sabi ko kasi magkakaiba kami niya ni Boss. Si Boss, ayan, idol kaya, magkaiba kami niyan. Pero, ayun yun nun, meron kayong dalawang may mga opinion kayong iba-iba. Yeah? Manood din kayo dyan kay Boss KGX, magaling yan. Lalo na sa trading. Nako, matindi yan si Boss. Si Clavis, Bit Pinas, nagkakalat ng FUD. Nako, totoo ba yan, idol? Ano ba? Sa YGG kasi ako kanina, di ba? Sa Bit Pinas nga tayo. Sa YGG tayo kanina nag-news eh. Kasi ang huling ng Bit Pinas ay yung pa rin eh. Yung sa bear market pa rin. So wala pa siya ngayon. No? Sa YGG tayo kanina eh. So ayun nga, no? Alam kong alin yung account ni Justin. Saan si Justin San? Kapag celebrity coins, iwasan na or short yung trade mo. Huwag kang mag-hold. Tama. Kung repeatedly na siya nakulong, dapat wala siyang bail, pardon, at dapat mas matindi yung sentensya sa kanya. Dapat nga maparusahan yung mga judge na nagpapalaya dyan eh. Dahil pinalaya nila yon, ayun, nakapatay ng tao. Isipin mo ilang beses ang nakulong, tas alam ko yung bail nun, nasa mga nilang $500, ganun, nakakapag-bail. So, ayun yung natin, hindi natin alam dyan. Si Pink Black, Boss, nanonood ka pa ba ng livestock ni... Opo, nanonood pa ako, hindi lang ako nagko-comment. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nag-comment ako, ang daming mga idol natin doon na lagi. Nababanggit ako bilang, ay, ba siya ulit, kakaano sila. So, nahiya ako kay KGX, kay Boss, Robo. Kasi syempre, pag nagbabasa siya ng comment, nakababasa niya naman yung pangalan ko dumamin eh. Inis na sa akin yun. Kaya ang ginagawa ko, hindi na ako nagko-comment, nanonood na ako sa kanya. Ayan. Idol ko yung like kong pinapanood yung baka bukas hindi ko alam pero baka Wednesday or Thursday mag-live yun si Boss Robo kasi CPI tsaka PPI report. Pero usually CPI yung nag-live eh. So, yun, tayo natin. Pagalingan na lang talaga ng pili ng altcoins yan if mababa na dominance ni Bitcoin. Pero di ako naniniwala na lahat ng coins this alt season magpa-pump. Yung iba ay yung bilang ng alts ngayon sobrang dami na. Di kaya ng previous cycle. Possible niyan yung mga top utility coins na lang ang mag-pump. I-add mo pa yung parating na mga crypto regulations. Kaya ang liquidity ng market magsi-shift na lang yan sa mga utility coins or compliant sa batas. Yun lang naman ang opinion ko. At ang masabi ko dyan, JTB official, napakagaling mo. Ganyan din ang naiisip ko.
mga lods, no? Dahil kumpara sa nakaraang cycle, napakadami ng mga coins ngayon na nilabas, mga lodi. Halos alam ko everyday may libo-libo at mga although hindi naman syempre na nakikilala yung iba, pero ang daming coins, mga lods, no? Hindi kung kumpara dati. So hindi mo pwedeng mapamplahat 'yun, 'di ba? So tama si Idol. Meron talagang mga siguro yung mga nasa top 200. Siguro sabihin natin top 200. Kasi dati alam nyo, nung bull market, 'di ba ito, nakikita mo to, wala kaming kitang pula diyan, mga lodi, stable coin lang. Pero lahat 'yang kulay green, no? 10% up, 20% up. Tapos pagdating mo ng page 2, ganun pa rin 'yan, mga idol, nasa 20%, 30%. So halos mga top 200, page 3 nga, mga nagpapampa rin yung page 3. Pero siguro ngayon, hanggang top 100, sure. Or mga top 200 nga. No, depende, mga idol, lalo na kung medyo famous yung coins na yun. Kasi may mga famous na coins na wala sa top 200 eh. Di ba? Parang ganun. So, ayan. At syempre tama ka dyan sa mga utility coins at yung batas na lalabas, di ba? So ayun sinabi natin. So ang galing mo dyan, idol. Richard Tadinas, reason lang ng WL5 kaya bumagsak, idol. Ginamit lang nila ang mga issue na yan, idol. Nag-rug pull muna sila pambili ng Bitcoin ng mga anak ni Trump. Kapag kumita na sila, saka siguro nila i-unlock mga accounts. Pwede. No, yung tawag doon. Kaya lang, pag nagkaroon kasi ng batas, bawal na yan, mga lodi. Makakasuhan sila dyan. Ayun nga, importante nun eh. So, kailangan magkaroon tayo ng rules eh. Kasi, as long na walang batas yan, mga lodi, yung mga investor na malalaki, takot sila. Kasi, halimbawa, nag-invest sila sa ganitong coins, tapos biglang dinimanda ng SEC, wala, lugi sila. So, kailangan, mga compliant na agad, malaman nila kung ano-ano yun. At syempre, dun sila mag-i-invest yung hindi na pwedeng magkandaleche-leche bigla. Di ba? So, ganoon. Sure yan sa September 10 to 12, mag-bear ulit yan. Sana bumalik ng 2.7 para makapagbodega sa 12 or 13. Magbabodega lang. So, ayan. Sana nga, idol, tumama ka dyan. Para sa'yo. Mark Angelo, ayan, kahapon pa ako nag-aantay sa post mo, idol. Naku, pasensya ka na. Yun nga, may lakad kami. Siguro Bitcoin October patapos ang pump, pero alt season hindi pa nag-uumpisa. Yes po. Sabi ko nga sa inyo, maabot muna ni Bitcoin ang kanyang top. No, yung all-time high niya ngayong cycle bago mag-alt season. So after nun, alt season na. Kasi pag naabot na ni Bitcoin yun, tas doon na siya nag-top out, yoko na, hanggang dito na lang ako mga altcoins. Kayo na ang sumunod. O, ganun yun ngayon, no? So, lahat ng mga asset niyan, magpo-flow yan kung saan-saan, Tapos, mag-start na yung alt season, Bitcoin, it's either bababa ng pa-downtrend or magko-consolidation lang. Mga ganun, no? And then, alt season na yung mga lilipad, mga lodi, no? Yes, no? Eket Gaming, shoutout sa'yo, Si Romeo Jr. Villanueva, boss, sa November ang bull market, October mababa pa. Nako, sa history kasi, October tawag nila dyan, so hindi naman nila tatawagin October yan kung pababa yan, di ba? Depende, idol sa alt baka ano ba tinutukoy mo? Kasi baka may specific coin diyang tinutukoy eh. Mahaba ang pagbaba ni Bitcoin mula September hanggang November. Pwede, ikaw bahala, idol. Yung ba yan paniniwala mo? Skylab, shoutout sa'yo. Ayan. Grabe si Mix at M. Laki ng itinaas. Oo nga eh. Ano ba yung M? Ayun na tayong... Asan na yun? Noong mga nakaraan, nakikita ko pa yung si M. Ito, ayan o. Sa week, 135% siya. Si Kabayan Crypto yun si Juno Roblox, Idol J, marunong ka mag-bot trading. Marunong, kaya lang hindi ako ganun. Actually, hindi, inaaral ko pa siya. May mga idea na ako, pero inaaral ko pa siya. At sa ngayon muna, sabi ko nga, hindi ako masyado sa trading. Onting trade lang tayo ngayon. Position lang tayo ng konti. Hindi ko masyadong kinakaroon yung trading ngayon. Siguro pag nag-bear market na, dyan na tayo magti-trade. Pero ngayon, medyo bodega ang aking ngayon priority.
Ready na ang daily time frame for uptrend, sabi ni MG Gaming. Yan. 62. Ilan days ba yung alt season, Kuya Jeblo Gudeo? Ay, naku, hindi natin alam yan, idol, no? Sabi nga, walang makaka-timing yan. Walang makaka-timing ng kung yung dulo ng top at yung dulo ng baba. So, hindi mo alam kung kailan ka na magbebenta o kailan na bababa yan. So, hindi natin alam yan, no? Kaya kung profit ka na, mag-profit ka na, pwede yun. Kaya nga meron tayong luck profit eh. Mag-luck profit ka na dyan. Juna Bendaño, ang Robin Padilla ng Bulacan, shoutout sa'yo, idol. Gandang gabi. Maganda chart ni Bitcoin ngayon, ayaw nang bumaba ng 110, mukhang tuloy-tuloy na uptrend hanggang 150. Pwede, sabi ni MG. Mousters, parang October 7 na nag-top ang BTC dati. Ayan. Hindi, sa tingin ko hindi eh. Kasi yung birthday month ko yan eh. Alam ko pag top, siguro basta din, alam ko nasa 20 plus na yun eh, mga lodi. Yung na yun. Kasi nagsisi ako nun, gumastos pa ako nun. Tapos pagtingin ko, nag-up yung market. Sabi ko, di na ako nag-birthday. Hinano ko na lang eh. Binudega ko na lang eh. Malayo, boss. Noon yung nung nawala pang institutional adoption plus BTC Treasury, wala nang alt season eh. I-absorb lang lahat ng magbebenta sa mga new generation of investors. Kasama na ako diyan. BTC and Pi. Ayan. Si Idol, no? Sa mga pioneers, si Alundra, shoutout sa'yo, Idol. Boss Jeb, chick naman ng Sebek. Ay, nako, check pala, sorry. Ito yung mga nagkaroon na, ilang beses ko na balita to dati mga lodi, di ba? Ito yung may mga influencer dito na nagbenta daw ng mga XRP nila tapos binili na ng Sebek. So sinasabi nila yan, no? Benta nyo na XRP nyo, binigay ng Sebek. Okay, na yung nangyari sa kanila ngayon. Di ba? Ayun, maraming lumalabas na ganyan lang. Na-news ko na yun dati. I believe that this September is the last month shakeout and the next month until end of the year is the last month standing. Ayan. Si Ferdinand, sir. Shoutout sa iyo, Ing Shangxing. Antok na ako mga lodi, pagod na ako. Sa dami ng binanggit, wala na tayong mga congressman. Congratulations nga daw sabi nila mga idol. So, ayun yung balita ko sinare ko sa inyo nung tinanggal si Marcoleta. Ayun na yung mangyayari. Kung mali ako, kasi pwedeng hindi si Risa din yung umupo. Hindi ko alam eh. Ayun lang yung balita mga idol. So, hintayin na lang natin. Chismis lang yan sa tindahan dito. Boss, miss you. Ayan. Nakakamiss din kasi mga updates nyo. Shoutout. Shoutout kay Phil Habis, idol. Always yan. Si Pete, always watching pa rin syempre, Boss Idol. Ayan, shoutout si Idol. Ronan Nile, fake pump down, no? Pwede rin yan, mga lods, no? Isa lang pala siyang trap. Si Quantum Epic, shoutout sa'yo. WCB. Check. Ayan, si Aaron. Si Disley. Si Albert Tigwaton, shoutout sa inyong lahat. Mga idol, kamusta? Kayo, nakapagtambak na ba ng lahat? Kakabudega ko lang. Ayan, sana all nakabudega, idol. Alam to, 7 hours ago. So, panalo ka na. Profit ka ngayon. O kaya kulay green ngayon. O positive ka ngayon kasi nag-uptrend eh. Si Albert, ayan. Always dyan. At si John Rex Cabrera. Siya ay nag-champion sa atin. So, grabe mga idol. Yung news natin mainit-init pa sa bagong sinaing na kanin. So bukas ulit ng umaga makikita tayo mga idol. At sana na-enjoy nyo yung video natin. Kung na-enjoy nyo, umabot kayo dito, sana palike ng video natin. At syempre sa mga gusto ng ganitong news everyday, subscribe na kayo sa channel. At sa mga wala pang crypto exchange dyan mga lodi, check nyo yung link natin dyan sa description. At ayun, maraming discount at bonuses dyan mga lodi. Kita-kits tayo bukas mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid at what's up mga idol.